sana yung we use the same standard, kung ano yung panuntunan, kung ano yung standard na ginamit namin nung sinusuri namin yung impeachment complaint sa Pangulo, yun rin yung gamitin namin dito sa pagsusuri sa impeachment complaint kay VP Sara. Nung tinignan ko yung complaint, sabi ko parang hindi yata sufficient in substance. That's why I voted no. But sadly, out of the 55 congressman na nandun sa Committee on Justice, 54 voted yes, ako lang yung no. Karamihan dun sa mga tao, alam mo, frustrated na sa politika eh. Ang gusto nila, pagbabago naman, accountability ang gusto nila. Sabi ko nga sa kanila, sa mga kadistrito ko, ako rin, na-frustrate na rin ako being in government. Gusto ko rin, to hold people accountable. Kasi kung hindi, if we do not hold people accountable, wala na mangyayari dito sa bansa natin. Kong, huling paksa na lang. Sir, anong assessment mo ngayon sa impeachment? Kayo po ay nag-viral matapos po yung speech sa harap po ng mga guro ng Ramon Magsaysay National High School at naipaliwanag po ninyo ang syempre sa constituents at sa mga ordinaryong Pilipino kung ano po ang dynamics ngayon o pinag-uusapan sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay po sa issue ng impeachment. Anong latest score ngayon, Congressman? Ako, being a lawyer, nung sinabi ko, matagal ko na rin sinabi ito, nung impeachment complaint sa presidente, sinuri ko yung impeachment yung complaint na final, and I felt that it was not sufficient in substance. Inargue ko yun nung pinag-aaralan namin yung impeachment complaint sa presidente. Sabi ko, hindi sufficient in substance, and bumoto rin ako na hindi sufficient in substance. Kaya naman nung panahon na ang naihain naman yung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, pinag-aralan ko rin yung complaint at sinabi ko nga sana we use the same standard, kung ano yung panuntunan, kung ano yung standard na ginamit namin nung sinusuri namin yung impeachment complaint sa Pangulo, yun rin yung gamitin namin dito sa pagsusuri sa impeachment complaint kay VP Sara. Nung tinignan ko yung complaint, sabi ko parang hindi yata sufficient in substance. That's why I voted no. But sadly, out of the 55 congressman na nandun sa Committee on Justice, 54 voted yes, ako lang yung no. So ngayon, I think nung last Wednesday, nagkaroon ng pagdidinig na naman sa Committee on Justice. And they voted that it was sufficient in grounds. Opo, at marami rin kasi kaming nakausap kong na mga classmate ninyo sa 20th Congress at sabi yung sentimiento daw sa loob alanganin nga raw na suportahan itong impeachment laban kay VP Inday. Well, I feel ganun din yung mga nakakausap ko, they are all hoping, they are all wishing, praying na wag na sanang umabot sa plenaryo kung saan magkakabutuhan pa sa plenaryo. Dahil ako siguro ang pakiramdam rin nila parang ako, dami-daming problema ng gobyerno, 2 taon na lang kung ayaw nila kay VP Sara, then mangampanya na lang sila para wag manalo si VP Sara. Pero kung ang gagawin natin sa harap ng mga ganitong kalaking problema na hinaharap ng bansa natin, kung ang pag-uubusan pa natin ng oras, ng intriga, ng panahon, yung impeachment complaint na naman, na parang the same impeachment complaint na final na rin last year, ay walang mangyayari sa atin. Alam mo, ang nakakalungkot nga dyan, alam ko madami na rin frustrated. Nung July, dun sa zona ng Pangulo, sinabi niya, mahiya naman kayo. Ibig sabihin, pati yung Pangulo, nakita niya yung naging problema, yung mga pandarambong, pagnanakaw na nangyari sa budget ng Kongreso. Pero mag-iisang taon na, ilang buwan na lang, zona naman ulit. Wala pang nakukulong, wala pang nakakasuhan. Yung mga tao na nagbabalik ng pera, yung mga engineer, yung mga DPWH, yung mga contractor na sabing kumita, yung mga congressman na kumita, parang ngayon, parang nang lalabas, walang sala lahat. Opo. Congressman, ano po ang feedback sa inyo ng mga taga 4th District ng QC sa inyo pong araw-araw po na pag-iikot? Sila po ba'y pro-impeachment, sir? Anong sabi nila? Well, alam mo, doon sa distrito ko, parang ang gusto nila
they're looking at the government para naman yung ano naman, yung magtrabaho naman na maibsan yung kahirapan na dinaranas nila, na magbago yung sistema. Madaming tao ngayon nararamdaman yung hirap ng buhay. Maraming tao ang nagtatanong rin, gaya sa distrito ko, dahil alam nila madaming mga proyektong hindi natapos doon. Nung nabalitaan nila kung ilang bilyon pala yung dapat naalat doon sa distrito namin na hindi nila makita-kita, ngayon nagtataka sila. So ngayon, karamihan doon sa mga tao, alam mo, frustrated na sa politika Ang gusto nila, pagbabago naman, accountability ang gusto nila. Sabi ko nga sa kanila, sa mga kadistrito ko, ako rin, na-frustrate na rin ako being in government. Gusto ko rin, to hold people accountable. Kasi kung hindi, if we do not hold people accountable, wala na mangyayari dito sa bansa natin. Paggrabe na lang ng paggrabe.